Walang humpay sa ngayon ang isinasagawang airstrikes ng Israel Air Force sa Gaza matapos ang malakihang pag-atake ng Hamas nitong nakaraang linggo na kung saan nasa lagpas 5,000 rockets ang kanilang itinira sa Israel na naging dahilan ng matinding pagkagalit at counter-attack ng Israeli forces. Napakatindi ng isinagawang airstrikes ng Israel ngayon sa Gaza dahil mas marami pa silang inilaglag na bomba sa loob lamang ng 6 na araw sa Gaza kumpara sa airstrikes na ginawa ng Allied Forces na pinangunahan ng Estados Unidos laban sa grupong Islamic State noong taong 2017. Nanawagan din si Israeli Prime Minister Netanyahu sa mga Palestino na lumisan na sa Gaza sa lalong madaling panahon dahil magtatagal pa ang kanilang counter-attack at patuloy na pag-airstrike sa mga kuta ng Hamas at siguradong madudurog ang Gaza sa kanilang patuloy na pag-atake. Nasa lagpas 1,000,000 mga Palestino sa ngayon ang pinapalikas papunta sa timog na bahagi ng Gaza at papunta malapit sa Egyptian border dahil pagkatapos nitong walang humpay na paglaglag ng bomba ng Israel Air Force ay susundan ito ng malakihang ground attack mula sa Israeli ground forces. Nakahilera na rin ang mga tangke ng Israel at ang kanilang mga armored vehicles at nasa daang-daang libong mga personnel malapit sa border bilang paghahanda sa pag-atake na inaasahang mag-uumpisa sa loob ng iilang araw lamang. At dahil dito, nanawagan na ang Hamas ng tulong mula sa mga katabing bansa nito, lalo na ang mga Muslim countries katulad na lang ng Jordan, Syria, Lebanon at Egypt na sumali sa kanilang giyera laban sa Israel dahil responsibilidad umano nila na tumulong sa mga Palestino. Ngunit kabaliktaran ang nangyayari sa ngayon dahil mismong ang Egypt ay sinara ang kanilang border sa mga Palestino kaya hindi sila makatakas sa isinasagawang pag-atake ng Israel at wala ni isang bansa sa Middle East ang gustong tumanggap ng mga refugee mula sa teritoryo ng Gaza. Ayon sa mga eksperto, isa sa pinangangambahan ng mga bansang katabi ng Palestine at Israel ay baka makalusot at sumama ang mga miyembro ng Hamas sa mga refugee kung sakaling tatanggapin nila ito sa kanilang bansa na magiging dahilan pa ng pagkalat ng gulo sa mga Arab countries. At dahil nga sa hindi makalikas ang mga sibilyan sa Gaza at bugbog sarado na ang Hamas sa patuloy na airstrike ng Israel at pinaplano pa ng Israeli ground forces na sumugod sa iilang araw na lamang, pinag-uusapan na sa ngayon sa mga liderato ng Hamas ang posibleng ceasefire o itigil na ang bakbakan ng magkabilang panig. Base sa interview ng isang mataas na opisyal ng Hamas, handa na umano silang makipagdialogo sa Israeli government dahil nagawa na umano nila ang kanilang pakay at matagal nang pinaplano, kaya wala na umanong saysay upang ipagpatuloy pa ang giyera, kaya handa na silang magkaroon ng usapan upang magkaroon na ng kapayapaan ng Israel at Gaza. Ngunit sa tindi ng tinamong casualty ng Israel sa pag-atake ng Hamas at pagkawasak ng kanilang mga infrastruktura, mukhang hindi na mapipigilan ang nakaambang pag-atake ng Israel Defense Force at inaasahang sasakupin na nila ang buong teritoryo ng Gaza. Nakalikas na rin ang nasa 131 mga Pilipino sa Gaza papunta sa Egyptian border matapos itaas ng Philippine government sa Alert Level 4 ang sitwasyon sa Gaza at sa pilitan na silang pinapalikas papunta sa Egypt. Nakikipag-coordinate na rin ang Pilipinas ngayon sa Egyptian government upang palusutin ang mga Pinoy papasok sa Egypt at ang embahada na ng bansa ang mag-aasikaso upang makauwi sila sa Pilipinas. Nagpahayag din ang mga katabing bansa natin sa ASEAN na handa silang tumulong upang ilikas ang ating mga kababayan sa Israel, katulad na lang ng bansang Indonesia dahil nasa daang-daang mga Pinoy na ang nagpahayag ng kagustuhang umuwi sa bansa. Ngunit ayon sa Department of Foreign Affairs, pinaprioridad nila sa ngayon na makalikas ang lahat ng mga Pilipino na nasa Gaza pa rin sa ngayon dahil iilang oras na lamang ay magsasagawa na ng malakihang pag-atake ang Israel sa naturang lugar. Malapit nang mag-collapse ang Gaza sa ngayon dahil pinagbabawalan din ng Israel na makapasok ang tulong mula sa ibang bansa at nagbabala na kung sino man ang magtangkang pumasok at magpadala ng tulong ay tatamaan ng airstrike mula sa kanilang Air Force. Nababahala na rin ang Estados Unidos at ibang mga bansa sa Europa sa mga galaw na ito ng Israel
Sa kabila ng kanilang pagsuporta sa bansa, dahil medyo napaka-agresibo na umano ng mga galaw na ito ng Israel Defense Force at nagbabala ang Western allies na dapat magdalawang isip ang Israel sa kanilang pinaplanong pag-atake. At dahil dito, nakatakdang bumisita si President Joe Biden sa Israel ngayong linggo upang makipagdiskusyon sa Israeli government at kumbinsihin ito na ibahin ang kanilang planong pag-atake sa Gaza dahil nasa lagpas 1 milyong sibilyan pa ang nandoon, kasama na dito ang mga Pinoy na kasalukuyang nasa Egyptian border. Nasa 2,000 sundalo na ng Estados Unidos ang inihahanda para sa deployment sa Middle East bilang pagresponde sa kasalukuyang gyera sa pagitan ng Hamas at Israel, ngunit hindi pa alam kung saang bansa ipapadala ang mga naturang sundalo. Nagpadala na rin ang Amerika ng ikalawa nitong aircraft carrier sa rehiyon bilang pagpapakita ng lakas laban sa mga katabing bansa at hindi upang makisali sa gyera ng Israel at Hamas. Ayon sa Pentagon, ang 2 aircraft carrier ay nagsisilbing babala sa kung sino mang mga bansa ang makikisali sa gulo, lalo na ang bansang Iran at ang militanteng grupo mula sa Lebanon na huwag nang makisali upang hindi na mas lalo pang lumala ang gyera. Nagbabala naman ang Iran sa Israel na kapag itinuloy nila ang planong ground invasion sa Gaza, ay hindi sila magdadalawang isip na depensa ng naturang lugar at magsasagawa sila ng kanilang sariling aksyon laban sa Israel. Hindi pa malaman kung anong klaseng aksyon ito, ngunit sa aking opinyon lamang ay isa lamang itong babala ng Iran at hindi sila magpapadala ng kanilang sundalo upang makisali sa gyera dahil maliban sa may nakabantay na 2 aircraft carrier ang Amerika, ay isa ding nuclear-armed na bansa ang bansang Israel. Sa ngayon, umaasa tayo na hindi na mas lalo pang lumala ang sitwasyon dahil nasa milyong-milyong sibilyan na ang naapektuhan sa gyera at nasa panganib din ng ating mga kababayan doon, lalo na ang mga naipit sa gyera sa Gaza.